namin itong press con para mag-update sa inyo sa sitwasyon natin sa Sabah concerns, particularly umpisahan ko muna sa mga returnees. Mga tatlong interview na ako, tinatanong bakit ko sila tinatawag na kabaligbayan. Pinapaliwanag ko lang na salita ko lang yun. Technically, they're returnees. Hindi po sila refugees because a refugee flees, umaalis sa kanyang bansa seeking refuge sa ibang bansa. Ito pong ating mga kababayan ay bumabalik sa kanilang bansa. Pilipino po silang bumabalik dito, kaya hindi po sila pwedeng tawaging refugees. At yan ho ay international meaning. May international meaning yan. Gusto ko lang mong ipakita sa inyo para may appreciation tayo yung layo ng mga lugar. Ito po ang Lahad Datu. Okay? At ito po ang Sandakan. Okay? Dito sa Lahad Datu, ang isa pang malapit na pinupuntahan, Sinforna. So, may Sinforna, Lahad Datu, Sandakan. Yan ang mga ports na pwedeng puntahan. Maggaling, pwedeng puntahan ng ating mga kababayan. So, ito po yung municipality of Bunggao. Ito po ang Sibutuh. So, ito yung Sibutuh, malapit siya sa Sinforma at sa Lahad Datu. Ito po, makikita ho niyo yung mga isla doon, yun po ang Turtle Islands. At yun po ang tinatawag nating Taganak. Okay? So, ang ating mga kababayan, yung mga nanggagaling sa Sandakan, ang karamihan pumupunta doon po sa Turtle Islands, Taganak. Kasi it will take them 45 minutes to an hour kung maganda ang panahon. Kung malakas ang alon, a little more than an hour. Kasi yung Sandakan doon malapit lang. Kaya yung mga nandito sa Lahad Datu, ang unang pinupuntahan naman nila yung Sibutuh. Sibutuh is part of Tawi-Tawi. Turtle Island is also part of Tawi-Tawi. So ito siya. Pero yung mga nasa Lahad Datu, kung minsan, kung laki-laki yung sasakyan nila, tumidiretso sila sa Bunggao. At yung iba, na medyo malaki-laki din yung nasasakyan, tumidiretso po dito sa Sulu. Dito po sa ito, tumidiretso sila dito sa maliliit na isla and then tumidiretso sila. Dahil ang Hulo, meron mong dalawang ports na pwedeng puntahan. So magmula po nung March 4, ang kabuuan na tao na dumating ay 215. 727 na pamilya po. At sila ay dumako sa iba't ibang bahagi. Kaya ko ito pinakikita, ang pinakamalaking dumating na bilang ay doon sa Turtle Island. Kasi maiksi lang yung biyahe nila, 512 ang dumating nung linggo. Gaya na sinabi ko, magmula po ng March 4, ang dumating na po hanggang March 12 ay 2,015 individuals. Ang pinakamalaki ay yung 512 na dumating sa Taganak at 621 na tumiretso din doon sa Sulu. Tanduo, to be very exact. Yung Tanduo is a port sa Hulo. No? And ito pong lahat na dumating, nakauwi na po sa kanilang mga bayan at probinsya, except 509 who are nakalagay ngayon sa tatlong eskwelahan sa Bunggao right now. 255 ay papunta sa Hulo and 254 ay papunta sa Basilan at Zamboanga. Aalis po sila mamayang gabi na nakasakay sa commercial boats. So, ano po yung proseso na ginagawa natin? Una,
ang ginagawa mo natin, syempre pagdating nila, nakita naman niyo yung ilang pictures, ang unang ginagawa, pinapakain po natin dahil karamihan ay nagutom. Pangalawa, yung tinatawag naming processing, kinakausap sila, ini-interview, kinukuha ang detalye, pangalan, sino mga kasama, saan ang galing, bakit umalis, saan papunta, at ano ang bala, at ano ang naging karanasan. Madalas akong matanong, meron na ba kayong nakuha dyan sa inyong proseso ng pag-i-interview dun sa mga abuso o mga harassment and human rights violation? No? Sabi ko nga ho, pinapaliwanag ko na yung mga sinasabi nila sa amin is said in confidence. Meron kaming etika of confidentiality. Hindi po namin pwedeng ilahan sa publiko kung ayaw nung aming kausap na isa publiko yun. Kailangan namin hihingiin ang permiso nila. Hindi ibig sabihin na hindi namin i-report kung ano yung kailangan i-report sa Department of Foreign Affairs. Gagawin namin yun, ginagawa namin yun dahil mahigpit po ang ugnayan namin. At kung ano yung kaukulang aksyon na kailangan gawin, ay sila na po ang ginagawa. Amin pong binibigyan ng food pack para po sila may pagkain pag-uwi at pamasahe. Kaya ito po yung dahilan na of the 2015, 509 na lang ang naiiwan po sa Bongao. Yung iba ay nakauwi na po. Dahil siyempre, mas gusto po nilang umuwi kaysa sa manatili kung saan man sila nandoon. Kung sila ay nasa Bongao o nasa Pulo. Naisipin pong liwanagin kasi meron pong lumalabas na yung daw pong bigas ng Bongao or Tawi-Tawi ay bulok at hindi daw po maganda. Kausap ko lang po yung Provincial Social Welfare and Development Officer ng Tawi-Tawi na si Hania Aliakbar. Siya po yung on the ground natin. Sabi po niya, hindi po sila kumuha ng mga ipinamigay nilang bigas mula po sa Tawi-Tawi NFA. In fact, isa po siya yung nag-alerto sa amin na mahirap at hindi po pwedeng gamitin ang bigas na nanggaling sa NFA Tawi-Tawi for two reasons. Isa, alam nila na merong mga bigas doon na 2010 pa nakaiba. At pangalawa, iron 45 yung hindi po 2010. Anong ibig sabihin ng iron 45? Yung pong bigas, nilalagyan po ng iron, binabalutan ng iron, kaya kulay brown. Hindi po sanay, ayaw po ng ating mga kababayan yung iron 45 rice. Pagamat yun po kailangan sana ng mga bata. Kailangan pa natin ibenta sa kanila yon na kainin. So lahat po ng ipinamigay ng ating DSWD arm na food packs, galing po yung bigas sa Zamboanga. Dahil nagpadala po tayo ng 1,000 sako ng bigas mula sa Zamboanga, sa Bongao at saka sa Ulo. Tag-1,000 sila. Para nang sa ganon, yun ang gagamitin nila. Kasama doon yung sardinas, dilata na Carne Norte at saka yung mga noodles at mga iba pang kailangan na nilalagay namin sa food packs. Hiwalay pa yan doon sa 2,000 sako ng bigas na pinadala ng NFA from Pagadian, and tingin ko ngayon or kagabi dumating for commercial use. Sinasabi ko to dahil nga naririnig ko, natatanong ako tungkol dun sa pabahong bigas. So, mismo yung aming PSWDO ang nag-alerto sa amin at sa press na ganun po yung nakikita nila kaya ayaw nilang gamitin yung Tawi-Tawi rice. Meron po kaming word na dun sa Tandubas, Tawi-Tawi, mukhang may darating na vote mamaya na 100 naman ang ulan. Continuous naman ang monitoring. Paano namin nalalaman yon? Marami tayong Navy boats na nasa Philippine and Malaysian boats. So pag nakikita nila, ine-escort po nila para nang sa ganon, kasi matataas ang alon ngayon, para kung lalo na kung overloaded tingin nila, para nang sa ganon, ma-welfare naman ng mga tao ay napapangalagaan. So yan po yung aking update dyan sa ating pagtugon.